Okay. Okay. Unang tanong, Basto. Sino ang nag-ordina kay Felix Manalo para siya maging sugo? Ang Diyos mismo. Next question. Saan mababasa sa Biblia, letra por letra, na ang Diyos mismo nag-ordina kay Felix Manalo? Sa Talata. Isaias 41:9 hanggang 10. Next question. Basahin mo ang Isaias. Basahin mo ang Isaias. Magtanong ka, huwag kang mag-utos. Okay. Magtanong ka lang. O, sige. May mababasa ba sa Isaias, Felix Manalo, iordinahan kita? Meron, wala? Meron sa diwa. Meron. Next question. Fourth Oh. question. Fourth question. So, walang mabasa por litra. Pero ngayon lalabas na si Felix Manalo hindi talaga tunay na sugo dahil hindi nababasa sa Biblia. Ano yung tanong? Yun ang tanong ko. Sugo pa rin dahil sa ang ipinangaral ng Kapelix ay mga dalisay na aral. Hindi tulad ng iba na ang ipinangaral magsamba sa larawan, umalik sa larawan, lumalaplap sa larawan. Hindi aral ng sugo. Yan, ang aral ng sugo, yung aral na itinuro ng kapatid na Felix Manalo. Okay. Kailan Last isinugo ng Diyos si Felix Manalo? Anong taon, anong buwan, anong petsa, anong araw? Isinugo ang kapatid na Felix Manalo sa hula pa lang. Sa hula pa lang. Mr. Moderator, nagtatanong po ko ng taon. Okay, ano yung Panahon ni Isaias, sinulaan na. Hindi pa ako tapos eh. Pala ako, pre. Kalimutan ko. Kala ko naka-pistol pa ako. ang tanong Kuya Basto ay ano daw araw, anong buwan, anong petsa? Hindi pa nga ako tapos sumagot. Sumasapaw na siya. Hindi, tinatanong ko bro, yung buwan Kaya nga. naka-pizza. O sige na, bigay ka. Kaya nga, tahimik ka muna, huwag ka muna Bala. Wala kayong bala. Kasi nanghula si propetang Isaias nasa 700 BCE. Hinulaan ng Diyos ang pagkasugo ng kapatid na Felix Manalo. Natupad ang hula sa kapatid na Felix Manalo panahong mga wakas ng lupa, July 27, 1914. Ako naman ang magtatanong. Hindi, ako, mag-conclusion ako. 3 minuto muna. Excited ka. Okay, conclusion. Ito mga kapatid, nakikita natin na itong mga INC mahilig saan mababasa. So, nung ibinalik natin sa kanila ang kanilang estilo, hindi rin makabigay. Una, tinanong ko, saan mababasa? Sino nag-ordina kay Felix Manalo? Sumagot pa siya. Sabi niya, Diyos daw. Tinanong ko ulit, saan mabasa sa talata na ang Diyos nag-ordina mismo kay Felix Manalo? Wala. Ano daw, diwa. So, hindi mabasa verbatim. So, hindi mababasa. Di ba? Tinanong ko siya. Sabi ko, kailan ordinahan si Felix Manalo? Ang sabi niya, kubuan, pizza, di siya makapagbigay. Bakit? Puro lang kasi hula-hula. Kung baliktarin natin ang hula, ay luha po yan. Kaya ang aral lang ay insi, puro luha-luha lang. Alam nyo, kayo, mga INC, di naman talaga kayo makanigar na kami mga Katoliko ang nag-compile sa Biblia. Di ba? Sa madaling salita, ang Biblia galing sa Katoliko, kayo nakikibasa lang. So, sinong paniwalaan mo? Yung mismo ang gumawa o yung nagpotocopy lang? Ang tama. Natural ang naggumawa, ang tama. So, makikita mo dito mga INC, paano sila mangaral. Marami sila mga talata, tinitwist nilang pinipilit para palabas silang kanilang argumento o kanilang aral. Isipin mo kay Felix Manalo, anghel. Pag binasa mo, saan mabasa si Felix Manalo? Anghel, letra por letra. Hindi rin makabigay. Gagamit sa Revelation. Si Felix Manalo ba pinatungkulan? Hindi. Hindi nila mabasa. So, ang mga aral ng INC is, matawag nito, ito yung tinatawag na fiction. Kumbaga, nakatotoo lang sa isip, pero sa aktual, hindi. Di ba? Nalala ko pa kapon nagtanong ako, kailan nangyari, total apostasy ba karan ng INC? Ang sagot niya, oo, total apostasy daw. Tinanong ko, kailan nangyari ang total apostasy? Ay, unti-unti daw. O, kailan ba? Magbigay ka ng, taon. Aba, hanggang sabi niya, hindi, unti-unti hanggang ngayon may total apostasy. Tingnan mo kung paano sumagot.
Total apostasy nga ni ibig sabihin na wala lahat. Bakit hanggang ngayon mayroon pa? So pinatunayan nyo lang, nandoon na, una pala Katoliko nandoon na. Kayo kailan na kayo sumulpot? 1914, tapos nagmamagaling kayo. 1913 wala pa kayo? Kaya yan, mga INC, huwag na kayong mga ngaral ito. Si Robin, hinamon ko ng open cam, ni dumaban. Bakit? May tinatago itong mga INC na to eh. Ito si Basto, amunin ko ng open cam debate, dito lalaban. Bakit? May tinatago. Puro kami, ibinibulgan mukha namin. Ginawa nyo, mukha namin pinagtatawa nyo. Dahil wala kayong ibang laban eh. Yun na lang, pangasar. Salamat. Okay, Kuya Basto. Ikaw naman, Kuya Basto, magtatanong kay Kuya Bibot. Debate kami. Ako naman ang magtatanong. Hindi man tanong, go. Handa ka na ba, Kuya Espa? Kuya Bibot? Teka muna, paano na kagad, Mr. Ross, Wala akong bakit ganito to? sinabi, di ko tinuloy. Huwag ganon. Pag ganyan ka, di kita ayos yung pagsagot. Sige, tanong. Sige. Kuya Bibot, ready ka na ba? Pakiayos naman, Kuya Basto, para hindi naman matrigger yung kausap mo. Bastos talaga to eh. Unang tanong, pagka ba hindi mababasa sa Biblia ang pangalan, hindi sugo ng Diyos? Ay, hindi namin istan yan. Istan nyo yan. Amen. Hindi namin istan ng Katoliko. Bigyan mo na. Hindi istan ng Katoliko na pakilang mababasa. Kasi kami hindi kami nagbabasa ng ayon sa nababasa lamang. Kasi may aral kaming tradisyon. May aral kami na sa magisterium. Mayroon kaming ganun. Next question. Hindi ka makalunod sa akin. Anong talata sa Biblia mababasa letra por letra ang pangalang Darwin Gitgano? Wala pong mababasa kasi hindi po istan ng Katoliko na kailangan mababasa. Ibabalik ko sa iyo, hindi ko mo rin kayang ibigayan. Next question. Pangatlong tanong. Pangatlong tanong, anong talata mababasa yung pangalang Talibong? Walang mababasa dahil hindi po istan ng Katoliko, kailangan mababasa. Sa inyo kung ibalik yan, hindi rin kayo makapasar dyan. Kaya next question na lang, walang tama ang matanong. Next question. Sa makatwid, tanggap mo na ang mga pare ninyo, maging ang mga Santo Papa ninyo, hindi mababasa sa Biblia. Tanggap mo. Natural, hindi talaga mababasa sa Biblia yan, kaya istan nga namin. Ano ka ba? Magtanong ka nga ng mahirap, hindi yung magtanong na yan. Yung ang tanong ba na intellectual ba? May malok tayo matutunan. Ano ba yan? 5 tanong. Last. Panglimang tanong. Ginoon tanong na yan. Bibot. Anong talata mababasa yung salitang magisterium? Anong talata? Okay. Walang mababasa kasi hindi istan namin ang ayon sa babasa. At tandaan mo, Basto, nandun yung magisterium namin bago ang Biblia na buo. Kasi ang nag-compile ng Biblia, Katoliko, nung taon na 400 AD or 405 AD. Doon na kumpleto ang Biblia na compiled. Okay, Wala na tanong. Kuya Basto, 3 minuto conclusion. Ayun, salamat kay Kuya Bibot sa kanyang napakatinding sagot. Ang kanyang matinding pag-amin na yung lahat ng mga Santo Papa nila, maging yung kasalukuyan nilang CFD, yung depender ng Katoliko, hindi mababasa sa Biblia. At binigyang diin pa niya na hindi nila stand na yung mga kinikilala nilang mga pare, hindi nila stand na mababasa yun sa Biblia. Ayun. Napakaliwanag talaga na unbiblical pala ang kanilang mga tagapagturo, no? Kasi umamin siya eh. Di ba? Naku, yari tayo dyan. Kuya Bibot. Ano kaya ang sasabihin ni Gitgano pagka narinig niya ang sagot mo? No? Ano kaya ang sasabihin ni Talibong kung narinig ka niya? Kasi si Talibong gumagamit pa ng Baxter eh. Patunayan lang na mababasa sa Biblia. Pero ikaw na isang hamak na TikToker, tahasang sinabi na wala kayong stand na mababasa sa Biblia.
yung mga Santo Papa nyo. Kaya kinokontra mo na naman yung mga pari nyo, yung mga defender nyo. Ano pa ang pag-amin niya? Hindi rin daw mababasa yung magisterium nila. Ay, nako. Yari si Bibot, no? Walang yan. Buti na lang si Bibot ang nakausap ko. Madali pa lang. Mas mabuti pa si Bibot kaysa kay Angkol eh. Si Bibot, kahit medyo pabalang kong sumagot, pero umaamin din naman. No, salamat Kuya Bibot, no? Pasensya ka na kanina at nasaktan ka sa biro ko. Biro lang naman yun, hindi na naman totoo yun. Joke lang naman yun. Kaya salamat sa 28 million viewers na sana napansin ninyo, na naunawaan ninyo at nagising kayo sa katotohanan na ang Katoliko ay napaka-unbiblical batay kay Bibot. Kasi nga, wala silang stand, sabi niya, na mababasa yung kanilang mga tagapagturo sa Biblia. Okay, hanggang doon na lamang at maraming salamat.